At manimahal sa sandaling ito, aking nihiling panandali ang tumayo upang magbigay galang po sa salita nating pinakamahal pa Jesus. At ito po'y dadalhin ating beloved preacher, Kuya Mars Facton. Amen. Salamat sa mahal na Panginoon Diyos. God bless you. Ating beloved ka-preacher, Brother Randy Ikban. Praise the Lord. Purihin ang ating mapagpalang Diyos. Mga minamahal, tayo pong lahat ay magkaisa po na manalangin sa mga sandaling ito. Tayong lahat ay magtaas po ng ating makamay. Dumalangin po tayo sa ating mahal na Panginoon. Hallelujah. Opo dakilang Diyos na makapangyarihan. Aming pinakamamahal na Panginoong Yesus, ang aming pasasalamat ay ito sa aming mga puso. Sa araw na itong mahal na Panginoon, sa iyong pangunat paggabay sa bawat yugto ng aming panambahan, kami, mahal na Panginoon, ay nagagalak at nagpapasalamat, mahal na Panginoon, sa napakamasaganang presensya na ipinadama sa aming lahat. Salamat, mahal na Panginoon. At narito kami sa pakikinig po namin ng mga banal mo salita. Kami narito, nagpapakumbaba, humihingi ng kapatawaran sa lahat ng aming pagkukulang, pagkakamali at pagkakasala. At sa leading prayer ng aming minamahal, ginagalang aming mahal na pastor, lakipan mo ng kapangyarihan, pag-ibig at pananampalataya ang iyong mga banal na salita sa oras pong ito. At sa makapangyarihang pangalan ni Jesus, sinasaway namin ang lahat ng mga paganilangan, lahat ng hadlang, anumang gawa ng kaaway, cast out from us. In the mighty name of Jesus, in the name of Jesus, and everybody shout, praise the Lord. Praise the Lord. Purihin ang ating dakilang Diyos na buhay, mga minamahal. Tayo po ay nagpapaabot sa mga sandaling ito, ating pinakamataas na pagpupuri, pinakamataas sa pagluwalhati, pagdakila, pagsamba ay sa ating Diyos na makapangyarihan po sa lahat, ating pinakamahal na Panginoong Yesus. Tayo rin mga minamahal, nagpaabot ating pagbati po, pagrespeto, dobling pagalang sa ating beloved Honorable Pastor, Evangelist Wildestrada Almeda, the end-time prophet of God. And also we greet po with love and respect the beloved Almeda children and family, our shares and treasure, the blessed life and teachings ng ating ponderly beloved Honorable Assistant Pastor Linus Almeda. Sa lahat po ng mga beloved brethren, beloved po members, co-workers, beloved webcast viewers, visitors, mga minamahal, saan tayo naroon ngayon sa buong Pilipinas, sa iba't ibang panig po ng ibang bansa. Magandang araw po sa lahat ng mga pinagpalang mga anak ng Diyos. Sumigaw tayo ng malakas na praise the Lord. Ipalakpak natin ang ating mga kamay para sa mahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Mga minamahal, today is a blessed day po dahil ito ang araw ng mahal na Panginoon Diyos na marapat po nating pasalamatan, parangalan ng ating mahal na Panginoon na nagpala sa atin pong lahat. Kaya naman, tayo ay totoong pinagpala ng mahal na Panginoon mula sa simula ng gawain ng Diyos hanggang sa mga oras na ito ay narito tayong lahat, mga minamahal, nakikinig na mainam sa bawat yugto ng gawain ng Diyos. Tayong lahat ay nagpupuri ng tao sa puso sa ating mahal na Panginoon. At salamat sa ating mahal na Panginoon Diyos. Totoo po na kapag nagkakaisa po tayo, dumadaloy ang makapangyarihang presensya ng mahal na Panginoon sa ating kalagitnaan na halos ayaw na po nating mapatid, maminamahal, dahil talagang damang-dama po natin ang kagalakan ng bibigay ng kalakasan sa ating po lahat na nagmumula sa mahal na Panginoon. Amen? Praise the Lord, maminamahal. Tayong lahat ay mag-aral ng salita ng mahal na Panginoon Diyos. Kindly, let us read in the book of Ephesians chapter 2, verses 4 hanggang verse 8 po, maminamahal. Amen. Praise the Lord. Sa mga taga-Efesyo, kabanatang 2, at ang mga talata ay 4 hanggang 8. Ngunit ang Diyos, palibhasa ay mayaman sa awa dahil sa kanyang malaking pag-ibig na kanyang iniibig sa atin, bagamat tayo'y mga patay dahil sa ating mga kasalanan. Tayo'y binuhay na kalakip ni Kristo. Sa pamamagitan ng biyaya, kayo'y nangaligtas. 6. At tayo'y ibinangong kalakip niya at pinaupong kasama niya sa sangkalangitan kay Kristo Jesus. 7. Upang sa mga panahong darating ay maihayag niya ang dakilang kayamanan ng kanyang biyaya sa kagandahang loob sa atin kay Kristo Jesus. Sapagkat sa biyaya kayo'y nangaligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. At ito'y hindi inyong sarili. Ito'y kaloob ng Diyos. Amen. Purihin ang ating mahal na Panginoon. Salamat po sa pagbabasa ng Word of God. Everybody shout, praise the Lord.
Purihin ang ating mahal na Panginoon, maminamahal. Sabi ng salita ng mahal na Panginoon ng ating paksa ngayon, ating pamagatan, exceeding riches of God's grace. Maminamahal, masaganang kayamanan ng biyaya ng Diyos. Sa biyaya ng mahal na Panginoon, sabi ng ating nabasa, by grace we are saved. Verse 4 to verse 8, it is written, but God who is rich in mercy, for His great love wherewith He loved us, even when we were dead in sins, hath quickened us together with Christ. By grace ye are saved, and hath raised us up together, and made us sit together in heavenly places in Christ Jesus, that in the ages to come He might show the exceeding riches of His grace in His kindness toward us through Christ Jesus. For by grace ye are saved through faith, and that not of yourselves, it is the gift of God. Maminamahal, sabi ng salita ng mahal na Panginoon, the very important thing ang merong sa mundo, maminamahal, ay ang pagmamahal ng dakilang Diyos sa lahat ng tao. Gaano man mga minamahal ang kasalanan ng tao, gaano man ang kalagayan ng tao, ang Diyos ay umiibig sa lahat po ng tao. The exceeding riches of God's grace. Sabi nila mga minamahal, grace is the undeserved mercy. It is the undeserved mercy and love from the Creator. Hindi tayo karapat-dapat mahalin. Dapat parusahan na tayo. Dapat mga minamahal, tayong lahat ay napahamak na. Ngunit merong Diyos na umibig sa atin. At ang pag-ibig ng mahal na Panginoon, sabi ng salita ng dakilang Diyos, dito po sumilang yung gospel, yung ebanghelyo. Kaya may pangangaral na ang mahal na Panginoon nagpapatawad, ang mahal na Panginoon nag-iingat, ang mahal na Panginoon Diyos ay nagpapala. Sapagkat ang sabi ng salita ng mahal na Panginoon, sa biyayang ito, dito po tayo kinalinga ng mahal na Panginoon. Marami po tayong mga naranasan sa buhay. Mga sandaling panahon na tayo ay magulo ang ating isipan, marami tayong problema, bagabag at alalahanin po sa buhay. Ang pakiramdam natin nung araw bago natin makilala ang mahal na Panginoon, hindi na magtatagal ang buhay natin. Dahil hopeless na tayo, wala na tayong pag-asa. Ngunit isang araw, merong makapangyarihang Diyos na sinugo niya ang kanyang totoong mangangaral, ang true prophet of God, na nagtuturo at nangangaral ng tunay na ebanghelyo ng mahal na Panginoon. At doon natin napakinggan, gaano ka pala makasalanan, may Diyos na handang magpatawad ng iyong mga kasalanan. Everybody shout, praise the Lord. So ito'y biyaya na nagmumula po sa mahal na Panginoon. Basahin natin mga minamahal, Romans 6 verse 23, 1 Timothy 2 verse 4. Sinasabi dito sa Romans Kabanata 6, ang talata po ay 23, sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, datapot ang kalob na walang bayad ng Diyos ay buhay na walang hanggan kay Kristo Jesus na Panginoon natin. Amen. Amen. Praise the Lord. God bless you. Amen. Praise the Lord. Dito po sa unang kay Timoteo, Kabanatang 2 at ang talata ay 4, na siyang may ibig ang lahat ng mga tao'y mga ligtas at mga kaalam ng katotohanan. Amen. Yan ang gustong gawin ng Diyos sa atin. Ang sabi ng salita ng mahal na Panginoon, ibig ng mahal na Panginoon ng lahat ng mga tao ay maligtas. Ayaw ng mahal na Panginoon na may mapahamak. Pero binigyan tayo ng mahal na Panginoon ng freedom. Freedom to choose. Anong pipiliin natin, buhay o kamatayan? Anong pipiliin natin mga minamahal, kaligtasan o kapahamakan? Kaya nga sabi ng salita ng mahal na Panginoon, hindi ibig ng Diyos ng tao ay maligtas. Ayaw ng mahal na Panginoon.
Dahil ang kabayaran ng kasalanan, sabi ng Romans 6 verse 23, for the wages of sin is death. Yung physical death, maminamahal. Mamamatay ang tao, hihinto ang kanyang pagtibok ng kanyang puso, matatapos ang kanyang buhay. Pag naglingkod siya sa Diyos, maminamahal, merong langit at buhay na wala hanggan. Pero pag namatay siya, na hindi siya naglingkod sa Diyos, after death, there is punishment in hell. Spiritual death. If your name is not written in the book of life, you will be cast into the lake of fire, burned with fire and brimstone. Yan mong salita ng Diyos. Kaya nga, ang gospel, ang ebanghelyo na mahal na Panginoon, it is the power of God unto salvation for those that will believe. Ang ebanghelyo po ng mahal na Panginoon, kapangyarihan po ng Diyos yan para tayo ay maligtas. Sino mga minamahal ang humipo sa ating matigas na puso? Yung kapangyarihan ng Espiritu ng mahal na Panginoon. Amen. Na-save, na ligtas, komunista, rebelde, hindi naniniwala sa Diyos. Ngunit, nung hipuin ng mahal na Panginoon ang kanilang mga puso, pinatunayan ng mahal na Panginoon ang pagmamahal niya sa tao. Gaano man siya kamakasalanan, handa siyang tanggapin ng mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Kaya yung dating mga hindi naniniwala sa Diyos, ngayon, ipinagsisigawan, totoong may Diyos. Amen. Ang sabi mga minamahal, nung ibang nakarinig ng gospel, ng ebanghelyo, sa ibang church, sa nakamulatan natin, nakikita yung Diyos natin. May anyo, may larawan, may mata, may ilong. Nakikita yung Diyos natin, pero hindi natin mapatunayan ang kapangyarihan ng Diyos sa buhay natin. May humayo, mga minamahal, ang sabi nila, ang Diyos ay Espiritu. Ito naman, hindi nakikita ang Diyos. Pero sabi ng mga nakarinig ng gospel ng Ebanghelyo, yung Diyos namin nakikita, pero bakit hindi namin mapatunayan ng Diyos totoo? Siyempre, hindi ka naman magbabago. Hindi malulutas ang problema mo. Wala kang kapayapaan. Pero kayo, sinasabi niyong hindi niyo nakikita ang Diyos, hindi nakikita ang Diyos, pero sa buhay ninyo, nakikita namin ang kapangyarihan ng Diyos. Naniniwala kaming may Diyos. Kasi po mga minamahal, yung biyaya ng mahal na Panginoon, pag nasumpungan mo ang katotohanan, sa lahat ng katotohanan, ang daming reliyon ngayon, minamahal. Sa Security Exchange Commission, kung hindi ako nagkamali, kung more than 600 o lagpas na po ng 700, minamahal. Ang religion sa ating bansa, napakarami. Minamahal. Ang paniniwala sa iba't ibang panig ng buong mundo. Ngunit isa lang po ang daan, ang buhay at katotohanan. Walang iba kundi ang ating pinakamamahal na Panginoong Kristo. Everybody shout, praise the Lord. Kaya nga sa biyayang ito, ang sabi ng Romans 5 verse 1 and 2, maminamahal, the grace of God bring peace. So ang ibinibigay pala ng biyayang ito ay ang kapayapaan. Kaya kung na-enjoy po natin ang katahimikan ng buhay, kapayapaan na nanggagaling sa mahal na Panginoon, yan pala ay biyaya na nagmumula sa ating mabait na Diyos. Basahin natin. Romans 5, verse 1 and verse 2. Sinasabi dito sa Roma, Kabanata 5, ang talata po ay 1 at 2. Yaman nga ng mga inaring ganap sa pananampalataya, meron tayong kapayapaan sa Diyos sa pamagitan ng ating Panginoong Heso Kristo. Sa pamagitan din naman niya, nangakaroon tayo ng ating pagpasok sa pamagitan ng pananampalataya sa biyayang ito na diyan ay nakisilagi,
tayo at tangagalak tayo sa pag-asa ng kalwalhatian ng Diyos. Amen. Palakpakan nating lahat ang ating mahal na Panginoon. Ang sabi ng salita ng dakilang Diyos, tayo'y nagsipasok. We enter into the grace of God, mga minamahal, once you have that peace in your life. So pag meron ka palang kapayapaan sa buhay mo, where there is harmony, mga minamahal, there is peace, there is, mga minamahal, unity. Pag may kapayapaan pala, priceless po yan. Hindi po nabibili. Amen? Everybody shout, praise the Lord. Everybody shout, amen. Magkaroon ka ng maraming magandang mga property. Makarating ka sa iba't ibang mga lugar. Magkaroon ka ng maraming mga kaibigan. Maging kilala ka. Pero ang kapayapaan, matatamo lamang ng totoong iibig at magtitiwala sa dakilang Diyos. Nabasa natin, mga minamalang talatang ito, sabi ng talatang 1 at 2, aklat ng Roma, yaman nga na mga inaring ganap sa pananampalataya, mayroon tayong kapayapaan sa Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan din naman niya ay nagkaroon tayo ng ating pagpasok sa pamamagitan ng pananampalataya sa biyayang ito, na diyan ay nagsisilagi tayo at nangagagalak tayo sa pag-asa ng kalawalhatian ng Diyos. Pagpayapang-payapa ka, kahit anong nangyayari sa environment, ang magulong mundo, hindi natatapos ang kaguluhan. We are in the last days po. A troubled word, mga minamahal. People that don't have peace in mind. May mga taong mga minamahal na gumagawa ng masama, ng kasalanan, kahit alam nila may mga tao na silang naaragabyado. Dahil wala sila sa mahal na Panginoon, walang takot sa dakilang Diyos. Isipin niyo po yung testimony kanina ng ating beloved Director Ivan Estrada. Maminamahal, ang offer po sa kanya, 100,000 a week salary. Binigay yon, maminamahal. At bukod pa sa 100,000, kumbaga mga minamahal, meron pa siyang allowance, meron pa po siyang mga minamahal, mga extra na budget. At nung umuwi na, nagdoble na, ginawa ng 200,000. Basta magtrabaho lang siya doon, mga minamahal, sa kanila. Pero sabi nga, kahit piso-piso, basta na kay Kristo, mapayapa ang iyong puso at isipan. Amen? Maraming tao, sabi nga, pinapangarap na yumaman. Hindi naman masamang yumaman. Kung ibibigay ng mahal na Panginoon, pagyayamanin ka ng mahal na Panginoon, pero hindi mo makakalimutan ng Diyos. Mahirap lang maging mayaman na ang pera ay naging Diyos. Ibig sabihin, araw-araw isipin mo, paano ka yumaman ng yumaman, paano lalong sumagana na sumagana. Yun po yung mahirap. Kaya nga tayo, bahagi ng kapayapaan na bigay ng Diyos, we learn to content for everything that we have. Amen. Satisfied po tayo kung anong meron po sa atin. Kasi po, pag mapayapa ang paglilingkod mo sa Diyos, pansinin po natin, yun yung sinasabing exceeding riches. Lubos, masaganang kayamanan. Hindi sinusukat kung gaano karami ang pera mo, gaano karami mga minamahal ang tinatangkilik mo, kundi yung exceeding riches ng biyaya na nagmumula sa mahal na Panginoon. Mapayapa kang mamumuhay araw-araw. Saan ka man pumaroon, wala kang takot,
wala kang ikakatakot, wala kang pangangamba, dahil nandyan ang kapangyarihan ng mahal na Panginoon na laging mag-iingat at magliligtas sa atin. Buti na lang, tama ang desisyon ng ating beloved Director Ivan Estrada. Hindi siya kumagat doon sa daang-daang libo na maaari pa nga palakihin ng palakihin yung kanyang matatanggap. Yun pala, ang dulo noon ay maaaring ikapahamak niya. Kaya, kapag ikaw ay mapayapang naglilingkod sa Diyos, everybody shout, praise the Lord. Everybody shout, amen. Ang sarap po mabuhay na mapayapa ka. Ano po? Pag gising mo sa umaga, maminamahal, mananalangin ka, magpupuri ka, magpasalamat ka sa mahal na Panginoon. Kung may dumarating man ng mga problema, mga pagsubok, dahil mapayapa ka, nahaharap mo yan sa gabay at tulong ng mahal na Panginoon. Pero sabihin po natin, pag wala kang kapayapaan sa buhay mo, kahit ano pang antas ng mataas na kalagayan sa buhay na meron ka, pag walang kapayapaan, wala pong magandang pupuntahan ng lahat pag walang kapayapaan. Kaya nga yung mga bansa na merong kaguluhan, na hindi natatapos ang kaguluhan, ang kanilang prayer, let there be peace in our country. Yan ang kanilang hinihiling. Maminamahal. Magkaroon lang ng kapayapaan. Kasi pag mayroon kapayapaan, mga minamahal, may freedom. Hindi ka slave. Hindi ka alipin. Kaya kahit ang mga Israelites, 430 years, slave sila sa Egypt. Ang kanilang prayer, makalaya. Makalaya. Salamat sa katotohanang itinuro at ipinangaral ng ating beloved honorable pastor. Pinalaya tayo sa tanikala ng kasalanan. Dating nakagapos tayo sa kasalanan, karapat-dapat ng parusahan dahil sa ating mga kasalanan. Ngunit inibig at minahal, pinagpala tayong lahat ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan nating lahat ang ating dakilang Diyos. Praise God. Tingnan natin mga minamahal ang susunod, mga minamahal. The grace of God bring forgiveness. Romans chapter 4, verse 7 and 8. Ito pong sinasabi sa mga taga-Roma, 4, talatang 7 at 8. Na sinasabi, mapapalad yaong ang mga kanilang mga pagsalangsang ay ipinatawad at ang kanilang mga kasalanan ay nangatakpan. 8. Mapalad ang tao na sa kanya'y hindi ibibilang ang Panginoon ang kasalanan. Amen. Everybody shout, praise the Lord. Praise the Lord. Forgiveness. Amen. Amen. Sabi ng verse 7 and verse 8, nabasa po natin, saying, blessed are they whose iniquities are forgiven, and whose sins are covered. Blessed is the man to whom the Lord will not impute sin.